Gusto kong i-share sa inyo yung 5 financial tips na natutunan ko sa husband ko. Una is choose winning habits. Kasi meron naman tayong choices. Kaya lang kung halimbawa sa oras natin, ano bang gagawin natin? Maglalaro lang ba tayo ng mga online games? Or manonood ng TV? Or talagang gagamitin natin to para mag-enroll sa mga course at matuto tayo? So, importante yung piliin natin yung winning habits. Kasi yung ginagawa natin araw-araw, importante to para mapalapit tayo sa mga goals natin. And of course, add value to people. Ang mga businessman, kaya talagang mayaman sila kasi nagbibigay sila ng value. Ito yung nagsuserve sila at nagbibigay ng solusyon. And number 3, increase your income. Importante kasi itaas natin yung income natin. Madalas kasi maliit lang ang ating kinikita. So, importante, huwag magtipid. Kasi pag pinagkasya lang talaga natin lagi yung ating maliit na kita, talagang spending less money is not the solution. Hindi ito solution, no? Increase your income para ma-afford mo yung mga expensive things. And don't limit yourself to things you can presently afford. Kasi madalas, anak, magtipid na lang tayo. Anak, hindi natin kayang bilihin yan. Importante, ang tanong natin, paano ba natin ito ma-afford? At mangyayari yan kapag meron tayong additional source of income para hindi limited ang mga kaya nating bilihin. Pang-apat na tips, save money to buy time. Kasi buy time to leverage. Halimbawa, pwede ka naman palang bumili ng automatic na washing machine, pero pag hindi mo to na-afford, talagang babalik ka dun sa traditional na paglalaba. Kaya mauubos yung oras mo. And kapag may pera ka din, syempre, pwede kang mag-outsource at mas magagawa mo yung mga importanteng bagay. Mas makakapag-focus ka. At number 5, understand opportunity cost. Kasi delaying things equals opportunity cost. Kapag ka nagde-delay tayo sa pag-iipon, may cost yan na meron tayong nawawala sa atin. And don't wait for perfect condition to start. Kasi gusto natin magsimula mag-ipon pag perfect na talaga yung sitwasyon natin or tumaas na yung income natin. Pero hindi naman talaga mangyayari na perfect na talaga yung sitwasyon natin. Importante gawin lang talaga natin to at simulan. Kasi are you delaying? Kasi importante sa pag-iipon at pag-i-invest ang oras. Dito sa sample natin, makikita natin ang kahalagahan ng oras na nag-invest na maaga si Mr. Save Early. At the age of 25 siya nagsimula, pero si Mr. Wait Longer, nag-delay ng 20 years, at the age of 45 siya nagsimula. Pareho sila nag-ipon ng 3,529 per month, and ang total investment nila pareho din, 296,436. Sample natin dito ay yung Kaiser natin na 7 years to pay. And then, pag edad ng 65 ni Mr. Save Early, nasa 4.7 million yung projected fund niya. Pero si Mr. Wait Longer, dahil nag-delay siya ng 20 years, pag edad niya ng 65, ito ay nasa almost 700,000 lang. So, ang laki ng difference, 4 million. At kung naghahanap ka kung saan ka pwede mag-ipon at mag-invest, pwede ka sa Kaiser na sinimulan ko rin noong 2012. Dito, 3 na yung meron tayo. Ito ay may healthcare, life insurance, at investment. Ito ay 7 years to pay lang, 20 years ang maturity. At kung OFW ka, pwedeng-pwede ka sa Kaiser. We have online application. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano, or email me at roan.capistrano@gmail.com.